Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asorio Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kadyasmosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman sa pananahimik ngayon ni Chinita Princess na ikinababahala naman po ng ilan. Hindi talaga kasi sanay ang mga fans na tahimik lang ang ating pong Chinita Princess. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify po tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And bilang pasasalamat naman natin sa ating mga taga-suporta na laging nakatutok sa atin pong daily updates, may ilan po tayong napiling basahing komento ngayong gabing ito. And ang first comment natin ay nagmula po rito kay Ma'am Maria Otman. Magandang gabi po and shout out. Sabi niya, alam mo, Gandara, nakakatawa yung mga bashers. Sabi daw ni Janine, sabi ni Paulo, patatapusin daw muna ng pag-aaral si Aki bago sila magpakasal. Nakakatawa. Ilang taon pa lang yung anak ni Paulo. Ang bata-bata pa, elementary grade pa lang yan. Payata yun. Pag nakatapos yung anak ni Paulo sa pag-aaral, matanda na si Paulo. 2 taon na lang, magpo 40 years old na si Paulo. Si Janine 37 na siya itong taon na ito. Baka mauna pa si Kim Chiu mag-asawa sa kanila. Tapos sila, matatanda na sila. Hindi sila magpapakasal kasi hindi pa tapos mag-aral si Aki. Samantalang nabasa ko noon sa isang article, sabi ni Paulo, hindi raw niya pinapaasa si Janine at hindi raw siya nangangako na magpapakasal agad siya dahil wala naman daw siya masyadong income sa showbiz at hindi pa niya kayang bumuo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi niya pinaasa si Janine. Si Janine lang daw ang gusto magpakasal. Eto ang tanong, Gandara. Kung sakaling nagpakasal si Paulo at Janine noon, tapos si Paulo wala naman masyadong income sa showbiz, ganon din si Janine dahil bago lang din siya sa showbiz, sa palagay ba aangat ang career nila sa showbiz pag nagpakasal sila? Hindi ba nga nalugi si Paulo sa movie nila? Kasi nag-co-produce si Paulo sa movie nila. Hindi naman kumita kaya nalugi si Paulo, kaya hindi na interesado si Paulo na magtambal sila uli. Kasi hindi naman masyadong tinangkilik yung love team nila ni Janine kasi wala raw silang chemistry. Sabi ng social media. Kaya yung pinag-uusapan, yung lilang si Paulo ang bida ron. May pinagpipilian na magiging leading lady doon at nakalista nga yung pangalan ni Kim Chiu doon at ang laking tuwa ni Paulo nung makita niya ang pangalan ni Kim Chiu. Kaya lang nag-alala siya na baka hindi tanggapin ni Kim Chiu, masyadong heavy drama. Nung time na yan, may gagawin na series si Janine, yung Dirty Linen, na mauuna ito sa linlang. At gusto nga kunin si Paulo na leading man doon. Nung nalaman niya na tinanggap ni Kim Chiu yung linlang, agad sinabi ni Paulo na hindi niya tatanggapin ang Dirty Linen kasi nga ayaw na nga makatambal si Janine. At pinangarap talaga ni Paulo na makatambal si Kim Chiu, kaya doon nagsimula ang pagre-rebelde ni Janine at doon din nagsimula ang galit kay Kim Chiu. Dahil nga inayawan siya ni Paulo. Alam nyo, ang daming kwento, ang daming yung pangyayari. And wala na akong pakialam kung anong nangyari pa after magkahiwalay po
Econin. Wala na akong pakialam sa nag-istorya nila. Basta dito tayo sa sinasabing nag-aasawa si mag-aasawa si Pau at saka si Janine pag nakatapos na si Aki. Anong klaseng plano yon na ipapahiram si Janine kay Echo, tapos kapag nakatapos na si Aki saka magpapakasal sila na what the grabe, ay laging paulit-ulit. Bakit ba ganyan yung nais nyong iparating na si Paolo Avellino is namimigay ng jowa, hinahabilin sa iba? Iyon na muna yan. Sige lang, tikman mo. Hindi pa ako tapos sa goal ko na patapusin yung saka ko siya pananagutan. Ang ang gulo ninyo. Pwede ba tigilan nyo na yung shit na yan? Tigilan nyo na yung kalokohan na yan. Kasi nakakaloka. Hindi ko alam kung matino pa ba yung utak nung gumawa ng kwento na to. Kasi, grabe na sobrahan na ata kayo sa kakabasa ng hindi Wattpad kundi tawag dito, psycho, basta mga ganyang istorya, nakakaloka. Grabe yung tipong, halimbawa yung magjowa, ipapagamit yung jowa niya sa iba para makapanlimas ng kwarta, yung mga ganon. Tapos hihiwalayan, tapos babalik ulit sa original. Kasi plano nila yon. Grabe yung utak nyo, ha? Nakakaloka, tigilan nyo na yan. Nakaka-stress. Pwede ba? Hindi po ganyan si Paolo Avellino. Anyway, let's move on naman po dito sa comment ito yung mga dati kasing dating pinag-usapan sa social media. May mga bashers kasi na, ayun, ganyan yung kwento para lang si Kim. Ewan ko ba. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Emilda Aiton. Sabi niya, ano naman kung nauna si Paolo? Anong problema nyo? Bakit bantay na bantay niyo si Paolo? May kanya-kanya silang ganap. Hindi pwedeng ang gusto nyo na laging magkasama ang dalawa. Hindi sila robot. Period, Ma'am Imelda Aitonia. Ayan, paano kung napag-usapan na nga ng Kim Pao yun pong mga bagay na yun? 'Di ba? Sus, kaya naman huwag niyo po kayong masyadong ang hirap kasi sa atin or sa ating ilan na Kim Pao, pag hindi po nangyayari yung dilulo, nagiging basher na. Alam niyo, nagagalit agad. Kasalanan niyo rin naman yan. Lumabis kayo sa pagdilulo. Tapos pag hindi pala totoo, magagalit. Or magiging basher pa nila Kim and Paolo. Di ba pwedeng dililo in your own risk, ganun. Mag-stay na lang po tayo as Kim Pao Fine na talaga nagmamahal at suporta. Kumbaga, yung support natin sa kanila dahil gusto talaga natin, mahal natin sila, hindi dahil ang dami nating demands sa kanila na kesyo itong gusto natin mangyari sa kanila. Sinusuportahan natin sila dahil sa ugali, ayan. Kagaya nila Kim and Paolo na deserve po ang suporta. Samantala, pag-usapan naman po natin ngayon si Chinita Princess na sobrang nakakapanibago. Grabe, sobrang tahimik nga po ni Kimi. Nananahimik po siya na para bang nagtatago muna at lumalayo po sa social media. Yes, napaka-private po ni Chinita Princess ngayon at napapansin po yan ng ilan. And syempre, yung mga updates na ni Kim Chu, since siya po ay napaka-private, ayan, asa po muna tayo sa ayuda ng iba. So, ang ating pong mga ayuda ay galing po muna sa iba dahil nga ang tahimik ni Kimi. Ganyan pa man dahil, masaya naman siya sa mga larawan, sa mga ayudas. Pero may kutob sila, yung iba, na baka nga raw po may problema si Chinita Princess kaya nananahimik. Anyway, ayun nga sabi dito, Kimi being more private online lately means that we're having to get
updates from other people. Yes, asa na lang po talaga tayo sa ayuda ng iba. Sana nga po na Miss Heidi, yung mga nakakasama ng Kim Pao, sila at saka si Bestie Darren, sila yung maasahan po natin ngayon dahil nga tahimik po si Chinita Princess. Nakakapanibago yon kasi si Kimi, kahit po busy, talagang nagbibigay po yan ng updates sa mga nangyayari po sa buhay niya. Open book talaga siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Huwag niyo sabihin dahil busy si Kimi kasi even po 24 hours siyang gising. Nagagawa pa rin po niya. Nalala niyo yun, nakapag-vlog pa, 'di ba? Ako hindi ko na kaya pero si Kim, simpleng update, hindi niya yung papaliban para sa mga followers. So sabi dito, wala pa si Kim sa Showtime, parang may problema ata siya kasi tahimik siya. Ayun na nga, wala rin po siya sa Showtime kanina. So, yung iba talagang nagwo-worry na kay Kimi. Anong meron? Ba't tahimik si Chinita Princess? Sabi naman dito, hindi naman. Busy lang. Ayan, kahit busy siya dati, mag-update naman yan. Bakit ngayon tahimik lang, parang may something ata. Grabe, ano kayang something meron si Chinita Princess tungkol sa business? Masyado bang seryoso pinagdadaanan ng business niya ngayon? Kasi parang business din po ang kanyang ipinunta sa Thailand, or may naasikaso lang talaga na kailangan pong wag muna i-share. So kayo guys, ano pong inyong palagay? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika tungkol sa Kim Pao. Marami pong salamat!